Good morning mga pre, good morning mga chuy, Marsha rin nyo nagbabalik. So for today's video mga pre, big shout out doon sa lahat ng mga doon sa last video natin na mga nag-like din na nag-comment. Big shout out sa lahat. And then boss, mga pre, mga chuy, and Marsha rin nyo nagbabalik. So for today's video mga pre, konting tip lang or konting share lang, no, hindi matatawag na tip, no, based on my own own opinion, no, sa white eye, blue eyes and black eyes. So yun mga pre, tanong ng iba kung black eyes is pwede ba maging pulmas. So yun mga pre, mga choy, opo, is yung black eyes is pwedeng maging pulmas, no. Meron akong sample dito and then ipapakita ko yung kung bakit meron pa ring black eyes na magaganda and mataas yung price, kasi nagbe-base sa form, sa pattern, and then kung gaano ka solid yung pagiging platinum niya. So yun mga pre, papakita ko ngayon yung mga nakolekt ko dito sa backyard natin, then para meron kayong another idea kung anong itsura, and then para at least hindi kayo ma-stay doon sa mindset na blue eyes and then white eyes mga pre, mga choy, no. So merong magaganda na black eyes, no, at saka hindi sila nawawala ng value. Meron at meron, kasi useless yung pagiging blue eyes kung ang yung scale nila is hindi magaganda. Useless yung pagiging white eye kung ang body form nila is hindi maganda, yung pag-structure ng body form nila, no, kung hindi maganda yung tubo ng katawan nila. And then useless yung pagiging pulmas kung ang body form is hindi maganda. So yun mga pre, mga choy, sa based on my opinion lang to lahat, no. Baka mayroon naman tayong mag-comment dyan na yun, na parang kinokontra niya yung pinagsasabi ko. So yun mga pre, kasi bawat breeder or bawat fish keeper, lalo na pag yung tawag nito, pag may sarili tayong criteria, no, sa isda, no, meron tayong pinagbabasihan, is talagang meron tayong masasabi at meron tayong ma-share, no, kung maaari. And then para lang dito sa mga newbie, kasi alam ko merong mga pro dyan, mga muli, no, lalo na doon sa mga mahilig din sa sumalang sa show. Big shout out sa inyo, dahil sa inyo yung muli is hindi napabayaan and madami pa ring sumusuporta sa pagmumuli ngayon, mga panahon na ngayon, no. So papakita ko yung 3 sample ko na pulmas black eyes, pulmas blue eyes, and then pulmas white eye, no. Kung tawagin nila is white eye, pero mga lately lang siguro yan na nag-click, no, dito nag-click na white eye. And then papakita ko ngayon yung sample ko, no. Kakagaling lang ito sa breeding tank, kaya medyo makulit, and then medyo nagpapagilid doon sa gilid ng aquarium. So yung mga pre, pakita ko. So yun mga pre, mga choy, yan, sa nakikita nyo, ito yung 3 sample ko. Yan yung umaangat na yan, yan po yung pulmas white eyes. So pag nagsisilik po ako, make sure ko na syempre maganda yung body structure, yung pins is walang damage, then yung scale is sobrang ganda, solid from tail to head, no, solid yung tail, yung scale. So ito po yung black eyes na sinasabi kong pulmas. Kung dito po sa personal, nakikita nyo dito sa personal, sobrang solid po ng scale yan po. Yan. So wag yung baliwalain yung black eyes mga pre, mga choy, no. Meron siyang halaga pero di siya ganun ka
level ng price ng black eyes sa blue eyes and white eye. So nagtanong doon sa sa page. So ito po yung sample para ma-idea po kayo. Yan. Ganyan oh. Yan oh. So ito po yung black eyes full mask. And then papakita ko yung blue eyes. Yan yung blue eyes. Yan. So totally pag siguro sa based on my experience mga pre, mga choy, yan yung mga ganitong isda na blue eyes, make sure lang natin na maganda yung body form, and then yung scale nya ay solid, walang palya. Ayan, mataas yung pop kasi kakagaling sa breeding tank. So nakita nyo na yung blue eyes full mask, and then sunod yung white eye na kung tawagin nila, pero para sa akin full mask pa din na blue eyes, pero siya is totally talagang covered yung mata niya, no. Sorry no, kasi dito tayo sa spot na sobrang tirik yung araw, kaya medyo ang reflection is di ganun ka solid, dili ganun ka solid, no. Ito po yung sample sa white eye. Galing siya sa breeding tank dito sa malumot na yan. Ganito po siya sa malayo. Ganito po siya sa malapitan. Yan. So yun mga pre, mga choy, napakita ko na yung tatlo na kinikip ko, o tatlong sample ko, para may idea kayo kung ano bang halaga ng bawat isa, no. Kasi mayroong gusto ng black eyes na pero solid, meron din gusto ng blue eyes na solid, meron din gusto ng white eye na solid. So yan mga pre, kayo na lang mag-judge, then comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong sabihin, and then gusto nyong itanong. Welcome ako pag makapag-data ako, kasi data lang yung gamit ko, no. Wala tayong wifi kasi pinapaputol lang yung wifi namin kasi sobrang hina, and then yung bayarin is ganun pa din. So yun mga pre, mga choy, comment lang kung meron kayong gustong itanong, and then meron kayong gustong isuggest, or meron kayong mga correction, and I accept kung meron mang mistake sa mga pinagsasabi ko. Then at least share lang tayo ng knowledge, no mga pre, mga choy. Ganun talaga yung pag-fish keep. Tulungan lang para maano natin yung fish keeping sa Philippines, no, ma-solid natin, no, ma-build natin ng solid. So yun mga pre, mga choy, at least meron na kayong idea, na ipakita ko na yung mga dapat kong ipakita. And then good morning. So yun mga pre, tapos ko na ipakita, and so medyo tirik yung araw, no. Grab natin yung advantage kasi mamaya may lakad tayo, and baka busy na naman tayo, hindi tayo makapag-update, no. Sorry doon sa nag-comment, no, matagal daw ako mag-update. Sorry boss, kasi data lang ako, and ano tawag nito, medyo busy, no, kasi ako lang dito sa backyard, and then doon sa harapan sa shop, and then nagsa-sideline din ako ng live foods, sa pagbibenta ng live foods, kasi wala akong work. Anong trabaho mo? Fish, isda lang. So yun mga pre, mga choy, no, doon sa memes sa Facebook, no, kung anong trabaho, isda lang. So yun mga pre, mga choy, Marshall out. Peace.